Nagpapatuloy ang ating kwento sa silid ng Bruhang Reyna at ito ay galit at tinambi niya ang mga gamit sa kanyang silid at ang kanyang mga katulong ay tahimik lang sa pakikinig. Patuloy pa rin na sumigaw sa galit ang Bruhang Reyna at sinabi niya na ang ating bida raw ay may lakas ng loob na maliitin siya. Natapos na nga ang Bruhang Reyna sa kanyang pagsisigaw pagkatapos na paupo ito sa sahig at makikita sa buong silid sobrang kalat na kagagawan niya. Bigla naman siyang nagsalita na kung ipagpatuloy raw ng ating bida ang kumikilos ng ganon. Sambit pa niya na kung hihiling raw ang ating bida ng kamatayan wala naman itong problema dahil wala daw pipigil sa kanya sa pagtulong sa ating bida sa hiling nito. Dagdag pa niya na kung patuloy pa rin ang ating bida sa pagkilos na hindi alam ang langit at lupa yan lang daw ang rason para mamatay ang ating bida. Habang sa buong palasyo may kumakalat na mainit-init pa ng balita. Makikita natin si Amy na tumatakbo sa habang isang bagay-bagay na dala-dala at nagpapatuloy pa rin ang mga tao sa tsismis tungkol sa ating bida at sambit ng isang tsismosa na wala na daw silang mapapali. Wanag sa mga kikilos ng ating bida dahil mukhang nababaliw na daw ito pagkatapos nagising mula sa coma. Sinagot naman ng tsismosa sa kanyang katabi na teka lang daw muna wag itong magsasalita at napalingon naman si Amy na nagtataka. Nagpatuloy na nga sa pagtakbo si Amy at ipinagpatuloy na rin ng mga tsismosa ang kanilang pagtsismisan. Habang lipat sa ating bida na napasabi na pagkatapos niyang patayin ang pari at binyantaan ng reyna inaasahan na niya ang mga mangyayari sa palasyo. Ang inaasang salita ng ating bida na lalabas sa bibig ng mga tsismosa ay ang unang prinsipe Davy L. Rowan ay nababaliw na. Dagdag pa ng ating bida na dahil ang karamihan ng mga tao sa palasyo ay nasa panig ng reyna kaya inaasahan na niya ang kanyang reputasyon ay talagang bababa. Bigla namang tinawag ni Amy ang ating bida habang may namumulang muka at kumikislap na mga mata. At may gusto itong ipakita sa ating bida dahil meron na namang dumating sa kanila. Pinakita na nga ni Amy ang mga bungkus ng medicinal herbs sa ating bida at agad namang sinabihan ng ating bida si Amy na hindi niya kailangan ng mga yan pero sumagot naman si Amy na hindi na yun mahal. Aga kaya magpasalamat na lang sila sa kanilang natanggap. Dagdag pa ni Amy na meron talagang tao na alam ang mga nakakabuto sa ating bida at sa mga narinig ng ating bida na antala naman ito sa mga pinagsasabi ni Amy. Sinarado na nga lang ng ating bida ang kanyang libro at tinanong si Amy na ang personalidad ba daw ng ating bida ay mabuti ba para sa kanya. Masigla namang sumagot si Amy rito na syempre naman na ikinaubo naman ng ating bida. Napasabi na lang ang ating bida sa kanyang isip na sumagot raw agad si Amy nang walang pag-alinlangan kahit pumatay raw ang ating bida sa kanyang harapan. Dagdag naman ng ating bida na nakakamangha raw si Amy at sa panig naman ni Amy ay patuloy pa rin ito sa pagngiti habang nagtataka dahil tinignan lamang siya ng ating bida. Na kanilang pag-uusap inistorbo naman sila ng isang tao. Ito pala si Besfis ang Grand Chamberlain of the Royal Family's affiliate at binati niya ang ating bida ng magandang araw. At nagsalita na nga siya sa kanyang kailangan sa ating bida na dinala na nila ang mga may kasalanan sa ating bida at ito daw ay utos ng galing sa reyna na itinalaga sa kanya. Ang mga tao palang dinala ni Besfis ay ang mga kurakot sa financial management at sinabi niya na nakumpirma nila na nilustay talaga ng mga hangal na taang pera ng ating bida sumagot naman ang ating bida na may naalala nga siyang muka sa kanilang mga dinakip. Tinanong naman ng ating bida si Besfis na paano naman nila paparusahan ang mga hangal na sumagot naman si Besfis na ito daw ay nakadepende sa ating bida pero kadalasang ipinapurusa sa kanila ay pagpugot ng ulo kasama ang kanilang MG pamilya. Nagmakaawa naman ang mga hangal sa ating bida na huwag silang patayin nito kahit nakagawa sila ng mabigat na kasalanan ngunit tinanong lamang sila ng ating bida na tama bang gawin niya yun. Sinabi ng ating bida na may narinig siyang tsismis kamakailan lang at ang sabi daw sa tsismis ay baliw daw ang ating bida sa dugo. Dagdag pa ng ating bida na parang ganun na nga ang kanyang narinig na ikinatakot naman ng mga hangal. At tinanong ng ating bida ang mga hangal na gusto ba nilang kikilos siya ng ganun para sa kanila na ikinagulat naman ng mga hangal. Sa kanilang narinig agad naman itong nagmamakaawa sa ating bida para sa kanilang mga buhay. Tinawag naman ng ating bida si Besfis at sinabihan na alam na nito ang kanyang dapat gawin sa mga hangal.
Sinigawan ni Besfes ang mga hangal na ano sa tingin nila ang kanilang ginagawa kaya inutusan ni Besfes ang mga kawal na ilagay ang mga hangal na yan sa presinto at huwag itong bibigyan ng kahit isan. Patakan ng tubig dagdag pa ni Besfes na dapat lang mamatay ang mga hangal na dahil kinuha nila ang mahalagang pera ng kaharian. Napapasabi na lang ang ating bida na hindi siya masaya rito dahil sa katotohanang galing ang utos sa bruhang reyna. Dagdag pa ng ating bida na paglaruan niya lamang ito hanggang sa maging interesado ang mga pangyayari at nasambit ng ating bida yun habang nakangiti. Sumigaw naman si Besfes na pugutan ang mga hangal 9 na araw mula ngayon at nagmamakaawa naman ang mga hangal sa ating bida at kay Besfes. Pagkatapos pinalabas ang mga hangal sinabi ni Besfes na ang posisyon ay wala peren sa paglingkod sa ating bida ang prinsipe ay mapupuno at ay lalaan sa tanghali sumagot naman ang ating bida na gagawin niya si Amy na personal na katuolan kaya itaas nito ang kanyang sahod at bigyan nito ng karagdagang bonus sumagot si Besfes na gagawin niya ang hiling ng ating bida. At may isa pang tanong ang ating bida kay Besfes na isang bagay. Ang bagay na kanyang tinanong ay hindi pa rin ba pinapayagan ng isang madla kasama ang kanyang ama? Sumagot naman si Besfes sa ating bida na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun ngunit may pahabol na tanong ang ating bida na yan ba ay utos ng hari o utos ng reyna at hindi naman sumagot si Besfes sa tanong ng ating bida. At sinabi na siya ay isa lamang mensahero at sambit ng ating bida na naintindihan niya. Sinabi ni Besfes sa ating bida na kailangan itong mapagtiis sa kaharian sumagot naman ang ating bida na alam niya yun kaya ano ba ang ibig sabihin ni Besfes sa matiisin. Ngunit sinabi na lang ng ating bida na wag na lang itong pansinin ni Besfes at napabuntong hininga lamang si Besfes sa mga sinasabi ng ating bida. Umatras na nga si Besfes sa kanyang kinatatayuan at yumuko sabay sabi sa ating bida ba aalis na siya. Bigla namang sinabi ng ating bida na kinain niya ang mga hinatid na pagkain ni Besfes. Nagulat naman si Besfes sa mga sinabi ng ating bida at makikita sa kanyang muka ang patak ng pawis. Dugtong pa ng ating bida na ang pagkain na inihatid nito ay tama lang kaya wag na itong maghatid pa ng mga medicinal herbs. Dagdag pa ng ating bida na ang mga bagay-bagay sa ngayon ay nag-iba na, kaya baka sumabay lang ito sa iba pang bagay ngunit tahimik lamang si Besfes na nakikinig sa ating bida. Sabay hawak sa kanyang bagote at nagpapanggap na walang sinasabi ng ating bida at sinabi na baka galing lang ang mga natanggap ng ating bida sa kalikasan. Dagdag pa ni Besfes na merong paparating silang panauhin kaya magpahinga raw ito habang ang ating bida naman ay napapaisip dahil paano nalaman ni Besfes ang mga yon. Umalis na si Besfes at napasabi ang ating bida na hangal na matanda habang may umiikot sa kanyang hintuturo. Sabi ng ating bida na sinusubukan daw ng matandang iyon na magpakatanga kahit na sa kanya ang ebidensya. Dagdag pa ng ating bida na si Besfes ay ang pinuno ng mga tao na nagtatrabaho sa hari at nakita na daw ng ating bida noong bata pa siya, dugtong pa ng ating bida na hindi niya alam na meron pa palang tao na nasa panig niya bukod kay Amy. Bigla namang naalala ng ating bida na meron palang sinabi si Besfes sa kanya kanina. Na meron siyang paparating na panauhin. Bigla namang binuksan ni Amy ang pintuan na ikinagulat ng ating bida. Sinabi ni Amy na ang pang-apat na prinsipe at ang pangalawang prinsesa ngunit hindi natapos ni Amy ang kanyang sinasabi dahil may biglang sumabog sa kanyang likuran na ipinagtaka naman niya. At mabilis na patungo ito sa ating bida habang sambit ang salitang brother at makikita natin sa muka ng ating bida ang labis na pagkagulat na may halong takot. Nakaabot na nga sa ating bida ang taong patungo sa kanya at napasigaw ang ating bida rito habang ang kanyang libro at salamin ay lumipad sa ere. Ang biglang lumapit pala sa ating bida ay si Winley Alrone ang pangalawang prinsesa at agad naman itong nagpakilala sa ating bida. Nagulat naman ang dalawang babae dahil hindi na gumalaw ang ating bida ngunit ang umingiti lang pala ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na kaya pala hindi niya masabi kung sino ang gumamit mana control dahil malapit lang ito kay Amy. Napaluha namang sumigaw si Winley na sa ating bida dahil may bumuhat sa kanya at nagsalita naman ang bumuhat sa kanya na kailangan raw nitong mag-ingat sa susunod taong walang ingat.
Nakilala naman ng ating bida ang bumuhat kay Winlay at ito pala si Baris Alrone ang pang-apat na prinsipe at kambal ni Winlay. Sinabi ni Baris na gusto niyang makita ang kanyang kapatid na si Dave. Why ang ating bida? At dito na muna tayo magtatapos mga idolo, salamat sa panunood.